na po natin. Unahin po natin mga kababayan, itong unang si Chis Escudero ay binanatan po, no, ng dating professor ng UP na si Prof. Jokno. Hindi po si Attorney Jokno na kasama nila Congresswoman Senador Laila de Lima, hindi po. Ito po mga kababayan, ipapakita ko sa inyo at ipapabasa ko po sa inyo. Ito po mga kababayan, nakita nyo po, yan po ay post ng tawag dito People's Tonight. Ayan, si Prof. Jokno or dating professor ng UP Diliman, no? College of Law, binira po si Chis Escudero. Bakit? Nakalagay po dito, according po dito, Prof. Jokno, anong silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang paninindigan ito? Positions do not confer honor. You bring honor to the position, pahayag ni Professor Emeritus Maria Serena Diokno. Ayan po, binira si Chis Escudero. Iparinig ko po sa inyo mga kababayan ang kanyang mensahe at ang kanyang sinasabi. Kasalanan ng mga gumawa ng ating ito po, sa UP ay all or nothing. Tell me, ano ang silbi ng utak at talento kung walang prinsipyo at tapang upang panindigan ito? Imagine, isang salita, forthwith, ay ayaw intindihin ng nanunungkulan sa Senado. Chis Escudero! UP graduate, At binigyan pa ito ng bagong kahulugan. Hindi agad, forthwith, kung hindi 4 na buwan makalipas. O dili kaya kapag may panahon pa ang Senado. Dagdag niya, kasalanan ng mga gumawa ng ating saligang batas ang di umano'y kalabuan ng salitang forthwith. Dapat daw, sa halip nito, mga kababayan, putulin ko lang po. Ang sinasabi po dito ni dating Professor Jokno ay ang salitang forthwith, mahirap daw intindihin ni Chis Escudero. Mahirap ba daw ipaintindi sa mga nakapag-aral at nakapagtapos at meron pang ang ranggo sa politiko na Senate President? So walang iba, si Chis Escudero. Mahirap ba daw intindihin ang salitang forthwith? Ibig sabihin po ng salitang forthwith ay madaliin, or immediate action. So sa madaling salita, pag sinabing forthwith, proceed, ituloy, gawin agad. So mahirap pa ba daw yan gawin? Binigyan pa daw ito ng ibang kahulugan. Kung ang forthwith na sinasabing madaliin or immediate action, ginawang 4 months. Diba? Bukod doon, sinisi pa ang mga gumawa ng batas kung bakit ganon ang batas na ginawa nila. Diba? Tama naman, sabi ni Professor Jokno. Gamit ang salitang immediately. Immediately. What utter nonsense. Diba? Batch 2025. Hindi ito usapin ng talino, kundi ng kawalan ng prinsipyo, ng pansariling ambisyon, ng transaksyong pampolitika sa pagitan ng mga mahigpit na pumakapit Ma'am Rebecca, sa hello po. kapangyarihan. Remember this, if money is your sole and abiding purpose, you need not even... If money is your sole and abiding purpose, pakinggan mo yan. Sana marinig mo yan. Chis Escudero. If, ito. Is your sole and abiding purpose, you need not even try to be human. The quickest way to riches, as we have seen, is to take shortcuts, align with the powerful, and exploit other human beings. Diba? But true achievement emanates from your knowledge and talent, coupled with a profound sense of humanity. Batch 2025. Narinig nyo, sabi niya sa kanyang salita. Actually mga kababayan, habang nanood ako dito kanina, parang gusto kong umiyak. Parang tutulo yung luha ko. Bakit? Ganito po kasi. Habang pinakinggan ko ang kanyang mensahe sa mga graduate o sa mga nakapagtapos,
Sabi ko sa sarili ko, ako nga, na hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo, wala akong hawakang degree, nahihiya ako. Paano pa kaya itong mga politisyan na nakapagtapos sa UP at kumampi sa katiwalian? Kaya nga sabi ko sa sarili ko, di bali na pala na hindi ako nakapagtapos. Mas piliin ko na lang sigurong tumira sa bukid at magtanim na lang ng gulay. Bakit? Aanhin mo yung nakapagtapos ka kung ang iyong pinag-aralan ay hindi mo naman nagamit. Di ba? Ginamit mo naman ito sa kasamaan. So useless lang din ang pag-aaral mo sa prestigious na paaralan. Di ba? At magandang edukasyon na iyong nakamit kung mag-aral ka lang din naman at hindi mo gamitin ang iyong pinag-aralan. Gagamitin mo lang ito para sa kasamaan, pumasok ka sa gobyerno, pumasok ka bilang politiko, tapos magnakaw ka lang din naman. Mas maigi pang piliin ko ang magsasaka na lang. Di ba? Kaya nga sabi ko sa sarili ko kanina, napaiyak ako eh. Sabi ko, grabe, blessed sila. Kasi bakit? Nakapagtapos sila. May magulang silang nagpapaaral sa kanila. May nagasto sa kanila. Ako, since I was 15 years old, marunong na ako magtrabaho mag-isa. Tumira ako, nangupahan ako, nagtrabaho ako, kaya kong tustusan ang sarili ko since I was 15 years old. Hindi na ako nakapag-aral. Bakit? Kasi nga, kulang. Wala ka pang gastos, financial problem, pero blessed yung mga anak ngayon na nakapagtapos at meron silang mga degreeng pinanghahawakan. Kaya nga sabi ko, kung meron mang mga nanonood sa akin ngayon ng mga kabataan, kasing edad kong nakapagtapos at may mga degreeng pinaghahawakan, ingatan nyo po yan. Bakit? Walang katumbas na yaman ang inyong kaalaman. Tandaan ninyo, kahit gaano ka mahal ang isang diamante, hindi nakakatumbas ang diamante sa katalinuhan at kaalaman. Kaya huwag niyong sayangin. Huwag niyong gayahin si Chis Escudero, si Sara Duterte, at ilan pang mga politisyan na kapag tapos, may mga degree, may mga pangalan, pero hindi nila ginamit sa kabutihan, ito'y ginamit nila sa kasamaan. Sabi nga ni Professor Diokno, na pera. Kung magpapadala ka sa pera, gamitin mo ang impluensya mo dahil lang sa pera. Dapat hindi ka na lang naging tao. Dapat naging hayop ka na lang. Bakit? Money is root of all evils. Di ba? Kaya sabi ko talaga sa sarili ko kanina, sayang naman. Actually, hindi naman natin sila masisi. Di ba? Mga kababayan, hindi naman natin sila masisi. Kasi bakit? Sila yan eh. Kung pwede nga lang natin, gawin silang robot, kapag sinabi mong stop, i-stop sila. Hindi naman tayo si Kibuloy eh. Kapag sinabi, stop yan. Kapag hindi kayo sumunod sa akin, hindi kayo mapunta sa langit. Hindi naman tayo si Kibuloy. Na kaya nating kontrolin ang lindol. Kaya nating ipasarang ABS-CBN. Kailangan nating ipatigil ang probinsyano. Kailan yung sunod? Kailan mo gusto, Vice? Hindi tayo si Kibuloy na kapag sinabi nating stop Chis Escudero, stop Sara, ma-impeach ka. Kapag hindi ka sumunod sa akin, hindi ka mapunta sa langit. Pero putang ina siya nasa impyerno sa kulungan na ipit. Pero sa totoo lang mga kababayan, sapul na sapul po si Chis Escudero. Kaya nga napag-isip-isip ako kanina, di bali na lang pala. Di ba? Na hindi ako nakapagtapos sa pag-aaral. Bakit? Kung makapagtapos lang din naman ako sa pag-aaral, tapos papasok ako sa politiko, tapos maging politician ako, magnakaw lang din ako, useless lang. Marami nga nagsasabi sa akin, ang lakas mo namang mamuna, ang lakas mo namang manilip sa ginawa ni Sara at ni Chis Escudero, ba't hindi na lang ikaw kaya ang magpresidente? Kung pagbigyan lang ako ng pagkakataon ako maging presidente, gaganda ang Pilipinas, isa lang ang sasabihin ko. Lahat ng mga local government units, pagtatanggalin ko yan, palitan kong sheriff. Bakit? Asan yung mga SK, barangay kagawad, chairman, city councilor?
May function ba sila? Si mayor lang din naman ang gumagawa at pulis. Pag may gulo, kagawad, tanod, barangay chairman, walang kwenta. Pulis lang din ang gumagawa. Yeah? Pagdating naman sa city, pag may problema, asan si city councilor? Asan si vice mayor? Wala. Si mayor pa din ang gagawa at pulis. Ba't hindi na lang tayo magtira ng mayor dyan, congressman at pulis? Tanggalin lahat ng mga mababa sa local government unit. Kasi dagdag sahod lang yan eh. Tingnan nyo Maynila, napakaraming barangay, bawat kanto barangay. Tapos, wala namang nangyayari. Daming pinapasahod. Tapos ang daming nagreklamo, nagugutom, naghihirap, ang baba ng sahod. Bakit? Paano, ito mga kababayan paano hindi magiging mababa ang sahod ng mga manggagawang Pilipino? Kasi po, ang mahal ng bilihin. Bawat kilos mo, may tubo. Tandaan mo, ako ngayon, nagbenta ako ng balot. Ang benta ko, 20. Yung kapitbahay ko nainggit kasi maraming bumili, benta niya 22. Nainggit na naman yung isang kapitbahay, ibenta niya 24. Pamahal ng pamahal, pataas ng pataas. Tapos yung sahod ng tao, pababa ng pababa ng pababa. Yung bilihin, pataas ng pataas. Tapos pagdidibatihan pa kung kailan mo dagdagan, 50 pesos lang yung minimum wage. Diba? Kaya nga ako, sabi ko sa inyo, kapag kayo, mga Pilipino, malakas pa ang buto ninyo, mag-abroad kayo. Uwi na lang kayo pag ugod-ugod na kayo. Diba, Ma'am Rosana Ragudo? Uwi na lang kayo pag ugod-ugod na kayo, mag-abroad kayo. Walang future dito sa Pilipinas. Bakit? Lahat dito binibili. Ultimo dahon ng kangkong binibili. Sa amin, pinapakain lang ng baboy sa probinsya. Yeah? At saka kayo namang nasa Pilipinas, ang pinapadalahan ng mga abroad, isipin nyo po, hindi pinipilit, hindi pinupulot ng mga nag-a-abroad yung perang pinapadala sa inyo. At hindi po porkit may mga abroad na nagpapadala sa inyo, hindi na kayo nagtatrabaho. Paano unlad ang inyong buhay kung umaasa lang kayo sa nagpapadala sa inyo? Tandaan ninyo, yung nagpapadala sa inyo, may mga anak din yan. May mga apo din niyang inaalagaan. Hindi porkit kapatid ka ng naka-abroad, pamangkin ka ng naka-abroad, ay iasa mo na lang. Tandaan mo, pag uwi ng nag-abroad, resibo dala. Tapos kayong pinapadalahan, swerte yung buhay nyo, kay Starbucks pa. Diba? Halimbawa, ako ngayon abroad, padalhan ko yung kapatid ko. Ako may anak, tapos kapatid ko may anak. Tapos yung kapatid ko, inasa lahat sa akin. Paano kaunlad ang buhay mo kung ako, umuunlad nga, umasa ka lang naman sa akin. Lahat dapat ng pinadala ko sa iyo, gawin mong tindahan. I-invest mo para tumubo. Hindi yung binigay ko na yung kaliwa kong kamay, pati yung kanan, kukunin mo pa. Pagtapos ko, pagtanda ko, anong makukuha ko, anong mapapala ko, anong benepisyo ko. Kasi na lahat sa pamilya ko napadala. Kaya minsan din po, ako po'y nananawagan, mga kababayan. Ang mga magulang naman po minsan, huwag nyo pong gawing insurance ang anak ninyo. Ako sinabi ko talaga sa nanay ko yan, Ma, huwag nyo po ako gawing insurance. Bakit? Pinalaki nyo ako, yes. Binuntis mo ako ng 9 na buwan, yes. Kahit magsirkubalintong ako, hindi ko kayang bayaran ang pagtitiis mo. 9 na buwan sa tiyan, ilang taon mo akong pinapalaki. Pero hindi po porkit lumaki na ako po'y mag-alaga at magpakain sa iyo. Kasi hindi lang man po ako anak mo. Sabi ko, diba? So habang ganito pang edad mo, bago ka mag-asawa, make sure na milyonaryo ka na. Diba? Hindi yung iyot ka ng iyot, anak ka ng anak. Tapos pag naghirap, sisi sa gobyerno. Bakit? Si BBM Baripere habang nagkantutan kayo? Diba? Yan ang masakit ng mga Pilipino. Walang pera, natulog sa bangketa, buntis na, ang anak durimi pasulatido pa. Diba? Tapos, pag walang mapakain, walang mapatirhan, ang sabi, sisi gobyerno. Bakit? Si BBM ba? Naging repere nung nagkantutan kayo? Sabi ko sa inyo mga kababayan, huwag nyo isisi sa gobyerno, isisi nyo sarili ninyo. Anak kayo ng anak, tas wala kayong trabaho. Kaya kayo pong mga nanay, mga tatay, pagka nagkaluwag-luwag, paaraling mabuti ang anak. Diba? Hindi po yung nakaluwag na nga kayo, tas hindi kayo nag-isip na may pensyon, hindi kayo kumuha ng insurance. Pagkatanda ninyo, huwag nyo iasa sa anak. Kasi ang anak, mga asawa yan, magkaanak yan. Hindi kay kargo niyan, kaya minsan naiiwan kayo. Kaya nga, buti na lang, meron tayong senador na gumawa, Ping Lacson, na kailangan ang mga nanay, tatay, hindi pabayaan ang anak kasi makukulong ang anak. Depende sa sitwasyon din po yun. Kaya Chis Escudero, binanatan ni Professor Jokno. Diba? Kaya sabi ko talaga,
much better. Hindi na lang ako nagtapos sa pag-aaral kasi kung magtapos lang din naman ako, tapos yung pinag-aralan ko hindi ko nagagamit. Papasok nga ako kasi syempre mataas degree ko, maging politician ako, o mataas ang rango ko sa politician, tapos magnakaw ako, useless ang pinag-aralan ko. Di ba? Ma'am Emma, maraming salamat po ma'am sa yung super sticker. Thank you so much po. Sunod dito, mga kababayan. Ito, gusto kong ipakita